Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tortiba. Ito ang Johnny din. Usapang utang, usapang wala. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, lalo sa mga newbies, excuse me naman, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA review, OLA update at sa mga usapang online lending apps, lalong-lalo na din sa mga unfair debt collection practices na ginagawa nila din sa mga nakaharas, din sa mga nagiging biktima at hindi sa mga pa-victim ng OLA, ha? Mga legit na victim po tinutulungan natin dito sa mga OLA pa-victim. So yun mga ka-Johnny, medyo makahapyaw tayo kasi maraming may mga gumagamit na victim daw sila, pero ang totoo, in reality, hindi naman talaga sila nagbabayad dahil alam nilang scam ang mga OLA. Meron kasi akong nakakasagutan doon sa ibang page na pumapasok na porket hinihintay nila maharas. Hinihintay sila maharas sila bago sasabihin nila na victim daw sila. So yun, nakaka-insulto yung mga ganun. Kawawa naman kasi mga legit na victims ng online lending, no? So yun mga ka-Johnny, meron ako i-share sa inyo doon sa page na hawak ko na merong nag-report sa akin. Maganda po yung kanyang i-share, yung kanyang ginawang pagre-research about doon sa mga email na natatanggap niya, lalong-lalo na doon sa mga gumagamit ng mga OLA, ng mga tawag doon, yung mga ating mga ahensya ng gobyerno, no? Yung mga ginagamit nila, yung like sa mga PNP, NBI, mga attorney, mga municipal trial court, metropolitan trial court. Maganda po itong ginawa niya dito, kaya medyo natuwa ako sa kanya at report niya. Tapos ngayon i-share ko sa inyo na maganda itong kanyang ginawa na research kung paano niya hinarap at kung paano niya malalaman kung legit ba o hindi yung mga email sa kanya. So at pakita ko sa inyo, takpan lang po natin yung mga number na nandito upang sa privacy ng number na gumamit nito o doon sa pinaggamitan o doon sa maaaring biktima, no? So ito po yung sinabi doon sa email sa kanya ng OLA biktima. This is from the National Capital Region Police Office, NCRPO. This is to inform you that your court summon and subpoena will be served within 24 hours under Article 315 of the Revised Penal Code Estapa and Article 318 the case file which is due to co-warrant to be assisted by city. Ano yun? Ba't ang labo? Assisted by city. Ano yun? Sasamahan sila ng syudad? Di ba dapat assisted by the staff of the local government unit of the city? Doon pala medyo sablay na yun, ha, para sa akin. Ha. Tapos meron din nakalagay na pangalan ng isang Police Executive Master Sergeant Alvin Eugenio ng NCRPO Camp Bagong Diwa. Ito po yung email, pakita ko sa inyo, pero takpa natin yung yung number, ha. Ito yung pinapakita nung sa nag-report doon sa group natin, sa page group. At ito po yung ginawa niya. Ito nga po, magandang araw po, ma'am, sir. Ang PNP NCRPO text hotline ay hindi po tumatanggap ng tawag or call. Ito ay text system lamang. Maaari niyo pong i-text sa number na ito. So, medyo nagtanong siya dito. Magandang umaga po. Itatanong ko po sana dahil may natanggap akong email. Ito nga, pinakita niya yun. Yung binasa ko kanina, ito pinakita nyo. Ito nakalagay dyan. Pakita ko sa inyo. Para sabihin naman mga ibang nanonood, di tayo kwentong barbero dito, ha. Di tayo kwentong. Napakita ko sa inyo lagi sa gilid para di tayo napagkakamalang hula-hula lang, ha. Di tayo gumagawa ng kwento. Di tayo chismoso, di tayo marites. Nag-share tayo ng mga legit info. So, yun. Nag-reply naman po yung sa parang hotline nila. Paki-wait po ma'am, verify po muna natin yung name kong police. Salamat po. Nag-reply naman po at sumagot naman po si wala victim lang. Okay po. Kasi same number po yung nag-text sa akin na taga CIDJ naman daw po. Sabihin, meron siya natatanggap ng mga email. Meron sa PNP CIDJ at meron din po itong NCRPO PNP. So ito naman yung sagot nung nakausap niya sa PNP NCRPO. Good day po ma'am, as per verification of PNP records, negative po ang PEMS o ito nga yung Police Executive Master Sergeant Alvin Eugenio. Maaring ginagamit po ang PNP para makapanloko. Huwag po kayo magpapaniwala. Salamat po, di ba?
Salamat po. Ito yung sagot naman ng Ola Bigil. Salamat po. May kutob nga din po ako, scam email po. Ginagamit po yung official seal ng CIDG at NCRPO sa email nila. Stress po talaga ako. Salamat po sa pag-check. God bless po. Thank you. Thank you din po, sir or ma'am. So, di ba yun? Napakaganda po ng kanyang ginawa. Hindi lang po siya umaasa lang doon sa mga katulad ko na nagbibigay ng informasyon sa mga OLA harassments, kundi nagre-research din po siya at nag-aalam-alam din po siya kung saan siya dapat magtanong ng mga tamang ehensya kung saan yun yung ginamit ng mga OLA agent, di ba mga kadyani? Yun yung maganda ron eh. Lumalabas yung critical thinking ng ibang OLA victim. Yan yung mga tunay na mga legit na victim ng OLA na nagre-research para magkaroon siya ng understanding about this kind of mga harassment na ginagamit yung mga government agencies natin. Kaya tama lang yung ginawa niya na tanong siya doon sa ahensya kung ano yung ginamit ng mga OLA agent. Then, maganda pa ngayon, dapat kung nag-file siya ng complaints, ginagamit sila, tapos doon siya nagpunta doon sa mismong ahensya na yon sa PNP Camp Bagong Diwa, doon siya nag-file ng case. Malamang tugisin, tapos alamin kung ano man yung IP address na ginagamit nila o kung yung number na ginagamit nila, di ba? Mas maganda nga doon siya mag-file ng complaint na ginagamit sila na panghaharas sa mga paniningil ng mga utang, tapos ginagawa silang pang-front para lang manakot at pangharas ng mga OLA victim, di ba? So yun mga kadyani, di ba? Napakagandang advantage ng ibang mga OLA victim na natututo na marunong nang lumaban at marunong nang alamin kung ano yung dapat gawin sa mga ganitong klase ng harassment, di ba? Yun yung dapat doon. Tandaan niyo mga kadyani, hindi na tayo pwedeng basta iasa natin sa iba dahil nga sabi nga sa inyo, huwag kayong magpapadala sa harassment ng mga yan. Lagi kong inuulit-ulit sa mga tinutulungan ko ng advice na huwag kang magpapadala sa takot, huwag kang magpapadala sa stress dahil lahat naman yung kasinungalingan. Pero syempre, dahil mayroong mental pressure na ginagawa yung mga OLA agent na yan, nakakakaba pa rin sa kanila yon. Kahit nga sabihin mong malakas na yung iba ha, ako kasi tigas na mukha ako eh. Yun lang, no? Ako matigas na mukha ako sa mga yan. Kaya sabi ko, kahit magharap kami ng personal, talagang pagbibigyan ko siya na magsampahan kami ng kaso kung sino ba makukulong sa amin nila sa hindi po bayad ng utang at doon sa gumagawa ng labag sa batas. Lalo na yung pagpo-post, di ba? Ako andito lahat sa akin yung ebidensya ko. Sa cellphone ko, sila. Anong ebidensya nila na tawag doon na ako may nilabag sa batas? Well, sabihin natin meron akong hindi nabayaran ng utang. But this is still a civil case at pwedeng pag-usapan ito ng maayos nang hindi nilalabag sa batas yung aking karapatan na isang borrower, di ba? Yun yung sinasabi ko akala kasi nila pwedeng gawin lahat dahil makakapanako sila, makakapangharap sila pagbibigay ng tao. Pero kung siyempre kung gagamitin niyo yung mga critical thinking ninyo, yung pag-iisip natin na kung paano tayo makakalaban din sa mga ganitong klase ng harassment ng mga OLA agent, dapat lagi natin isipin na maniwala kayo sa sarili nyo na kaya nyo labanan ng ganitong klase ng harassment at hindi kayo basta-basta magpapadala sa takot at stress na ginagawa nila. Siyempre, bubulabugin lang talaga kayo. Tulad niya, ipopost din kayo. Yun na hindi natin maaawat sa kanila. Dahil, pero, kung may nagsasabi sa inyo na agad-agad nabuboring yung post kapag pinost kayo ng OLA agent, hindi totoo yun. Ako hanggang ngayon nakapost pa. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo nakapost pa ako hanggang ngayon doon sa OLA agent na yun na ginawa akong scammer at saka manunuba, di ba? Papakita ko sa inyo, nakapost ako. Totoo yun. Guru mo, last year pa yun. Hanggang ngayon, nakapost pa ako. Kaya di ko lang pinapakita sa kanila. Dahil baka sabihin naman na ako yung gumagawa ng kwento. Pero hindi ako gumagawa ng kwento. Nagsasabi po tayo dito na legit information, sharing knowledge about sa OLA harassments na ginagawa ng mga OLA agent. So yun, itong yung lingkod ka dyan ng Johnny Cortibet. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.